Magandang gabi Pilipinas, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Lalo pang lumakas ang Typhoon Karen habang nagbabanta sa probinsya ng Aurora. Batay nga sa update ng Pag-asa alas 8 ngayong gabi, huli pong namataan ng bagyo. Yan po ay sa layong 155 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. Tagla nito ang hangin umaabot sa 140 kilometers per hour at bugsong 195 kilometers per hour. Inaasahan natin itong patuloy na pagkilos ng bagyo. Yan po ay sa direksyong west-northwest. Bilis naman na 22 kilometro bawat oras. Ayon sa Pag-asa, kung hindi magbabago ang kanyang bilis at direksyon, magla-landfall itong bagyo. Yan po ay sa pagitan ng alas 12 ng madaling araw mamaya hanggang alas 2 ng umaga bukas sa probinsya nitong Aurora, kung saan una nang ibinabala ng Pag-asa ang pagkakaroon ng storm surge. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Benison Estareja, noong taong 1978 ang nakapagtala ng storm surge sa bahagi ng Adilasag at Dingalan dahil nga sa bagyong Kading na tumama sa kaparehong buwan na tumahak din sa kaparehong track ng kay Karen. Ayon kay Estareja, gayunman hindi naman matitiyak itong pagkakaroon ng storm surge sa Aurora, pero di pa rin inaalis yung posibilidad ng storm surge. Maaari po yung umabot sa 2.6 meters. Balik naman tayo kay Bagyong Karen. Inaasahan pa rin natin itong moderate hanggang sa heavy rainfall. Dito po yan sa mga lugar na sakop ng 500 kilometers diameter o lawak nitong ating binabantayang bagyo. Kung atin namang babalikan, matatandaang mula sa pagiging isang low pressure area na develop sa pagiging tropical depression itong nasabing sama ng panahon, at habang nasa loob nitong Philippine Area of Responsibility, patuloy itong lumakas at kung hindi magbabago yung kanyang bilis at direksyon, inaasahang tatahakin nito yung bahagi ng Central Luzon pagsapit ng araw ng Linggo. Sa Lunes naman, October 17, inaasahang nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa lagay naman ng ating mga karagatan, nakataas ngayon ang gale warning sa northern seaboards ng Northern Luzon. Gayon din ang mararanasan sa northern at sa may eastern seaboards itong Samar, kung saan bawal munang pumalaot, lalong-lalo na yung mga may maliliit na sasakyang pandagat dahil sa maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Kada taon, higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. 8 hanggang 9 dito tumatama sa lupa at nagdudulot ng mga storm surge, pagbaha at landslide. Kaya dapat be safe bago bumagyo. Alamin ang emergency hotlines. Ihanda ang survival kit. Alamin ang tropical cyclone warning signals ng Pag-asa at makibalita sa lagay ng panahon. Ilagay sa selyadong lalagyan ang mahahalagang dokumento. Ipaayos sa mga sirang bahagi ng bahay. Siguraduhin may load at fully charge ang mga cellphone. Alamin kung saan ang evacuation area at lumikas kapag inabisuhan. Tandaan ang kaligtasan na paghahandaan. Kaugnay pa rin ng Bagyong Karen, nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 3 itong probinsya ng Pangasinan. Kaparehong abiso para sa mga residente ng Northern Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Makakaranas din ng lakas ng hangin na abot sa 170 kilometers per hour within the next 18 hours itong Aurora, Northern Quezon, Polillo Island at La Union. Signal number 3 din ang Benguet, Nueva Vizcaya at Quirino. Nasa ilalim naman ng signal number 2 ang Ilocos Sur, Southern Isabela, Mountain Province, Ifugao at natitirang bahagi ng Zambales. Makakaranas din ng mga pag-ulan at lakas ng hangin na abot sa 120 kilometers per hour itong mga residente ng Pampanga, Bulacan, Bataan, Rizal at maging dito sa Metro Manila. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Quezon at Camarines Norte. Signal number 1 naman ang nakataas sa Ilocos Norte, Abra, Kalinga, natitirang bahagi ng Isabela, Southern Apayao, pati na rin sa Southern Cagayan, Oriental Mindoro, Cavite, Batangas at Laguna. Nasa ilalim din ng signal number 1 ang Marinduque, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Burias Island. Sa abiso naman ng Pag-asa, nasa ilalim ng yellow rainfall warning ang ilang bahagi ng bansa, kabilang po dyan ang Quezon at Tarlac, kung saan posible ang pagbaha, lalong-lalo na sa mga mabababang lugar. At kaugnay po niyan, makakaranas ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan ito nga bahagi ng Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Laguna.
Kaparehong abiso rin para naman sa mga residente ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan at Zambales. At yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desiree Jonio. Magandang gabi po sa inyong lahat.